Sino ka? Paano mo ako natunton? Mga traidor! Lapastangan! Sigaw ni Kuya. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad nito ng mga pangalan na pinaghihinalaan naming malapit sa kanya. Yun kasi ang pinagdududahan ng nilalang ukol sa ginawang pagdakip sa kanya ni Maestro Merting. Nang marinig naman yon ng matanda, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, Huwag kang mag-alala. Walang nag-traidor sa'yo. Tama ka. Walang bakas ng aral mong naiwan sa katawan ng batang ito. Pero may mga natuntun akong piraso ng kaluluwa mo na nanggaling sa iyong mga alagang insekto. Ikaw nang bahalang mag-isip ukol sa prosesong ginawa ko. Pero sa ngayon, huwag mo na muna yang isipin. Ang pagtuunan mo ng atensyon ay ang iyong kalagayan. Alam mo naman siguro na anumang oras kayang-kaya ko nang sunugin ang kaluluwa mo. Naghahangad ako ng kapalit. Kung may maibibigay kang detalye tungkol sa mambabarang na nagtatanga ng sinulid ng buhay, pwede kitang bigyan ng pagkakataon at nakahanda akong talikuran ng ginawa mong ito na parabang wala ka man lang ginawang kasalanan. Matapos itong mailhad ni Maestro Merting, lahat kami na nasa loob ng silid na yon halos hindi makaimik. Ang dating kasi sa amin noon, nakikipagkasundo siya sa nilalang na yon. Kung iisipin, labag ito sa kalooban ng mga magulang ko. Gawa ng yung mangbabarang na yon, tinangkang kunin ang buhay ng kapatid ko. Kahit sino naman siguro, hindi makakapayag na makipagkasundo, lalo na kung nasa kamay mo ang pagpapataw ng parusa. Isa rin sa mga iniisip ng aking pamilya ay yung kawalan ng kasiguraduhan sa mga bagay na sasabihin nito. Maaaring mapilitan yung gumawa ng kwento para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Maya-maya pa, bigla naman akong napatahimik nang mapansin ni Maestro Merting ang tila bang aking pag-aalangan. Pagtitigan naman namin, ngumisi lang naman ito habang inilalahad sa akin ang mga bagay na magpapanatag sa aking kaisipan. Ani nito, wala kong dapat na ipagkabahala dahil sa hawak niya ang kaluluwa ng mambabarang. Anumang oras, kapag nalaman niyang nagsisinungaling ito, papatayin niya yon nang wala ng paglilitis. Mariin din itong inilahad na hindi siya ang tipo ng taong nagbibigay ng ikalawa at ikatlong pagkakataon. Sa unang pagsuway, kamatayan na ang magiging hatol niya rito. Dagdag pa ni Maestro, sa ganoong paraan, rerespetuhin siya ng mga nilalang sapagkat meron siyang palabra de honor sa kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yan, wala akong ibang ginawa kundi ang magmasid. Isipin ninyo, sa labas ng aming bahay napakarami pang tao, tapos sa loob parang gabi na. Iisang gasera lang kasi ang hinayaan namin doong may sindi, gawa ng nasisilaw ang nilalang na napapaloob sa katawan ng aking kapatid. Medyo mabaho na rin doon sa loob, lalo pat ilang araw na ring hindi nalilinisan ang higaan nito. Kung hindi nyo kasi na itatanong pinuno, yung bahay noon ng mga magulang ko, tipikal na barong-barong lang. Gawa sa kawayan ang mga papag, tapos may dalawa yung bintana. Isa sa sala at isa rin sa kusina. Yung mga maliliit namang bintana, tigi-isa lang sa 3 kwarto. Wala rin yung palikuran, tapos yung mga pinto ng silid, gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan na binalutan ng sako.
Wala rin kami doong gaanong gamit, kaya yung mga damit namin nagkalat lang kung saan-saan. Noon ding nagkasakit ang aking kapatid. Binubuhusan lang nila ng tubig ang papag kung saan naroon ang mga dumi nito. Diretso yun sa ilalim, kaya kahit kinakainan ng aso at mga manok ang tira-tira nito, umaalingasaw pa rin yun papaitaas. Hindi nyo naman kami masisisi kung ganoon ang bahay namin. Lumaki kaming mahirap, kaya sanay na sanay kami sa mga ganoong estado. Yung mga kapitbahay nga namin pinuno, tuwing umaga umaalingasaw ang panghe ng bahay nila dahil yung kanilang mga anak sa higaan mismo nila umiihi. Partida, di pa nila yun nilalabahan. Tinitiis nila ito hanggang sa kusa na roong maging normal ang amoy. Pero gayon pa man, di naman sila nagkakasakit. Siguro, sanay na ang kanilang katawan sa ganoong paligid. Balik tayo sa kwento. Pagkaraan pa ng ilang minutong pakikipag-usap ni Maestro Merting, tila bang unti-unti nang nagbago ang pakikitungo sa amin ng mambabarang. Kahit hindi nito sabihin, di nito maipagkakaila na gusto rin itong panghawakan ang ganoong kasunduan. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng lakas ng loob, walang pagdadalawang isip naman itong sumang-ayon. Nang marinig naman ng aking ama ang sinabi ng nilalang, bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit laban sa amin. Ang gusto kasi nito noong mangyari, patayin ang nilalang na yon para hindi na pamarisa ng iba. Ilang beses na nga itong kinalabit si Maestro pero wala itong panahon para pagtuunan ng mga bagay na kasalukuyan itong iniiyakan. Sa kanilang pag-uusap, maraming kondisyones na ibinahagi ang mangkukulam. Una, huwag niyang ilalahad sa nilalang na yon ang pangalan niya, gawa ng paniguradong ikakamatay niya ito. Pangalawa, manatiling sikreto ang detalyeng ilalabas ng mga bibig nito sa kahit na sino. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon, direkta naman yung nagwika kay Maestro Merting ng, Ang manlalakbay sa panahon ba ang hinahanap ninyo? Ano naman ang kailangan nyo sa kanya? Ang maestrong pangkalahatan ng mga mambabarang, kahit saan mang panahong tumungo, pinagkukumpulan ng hindi mabilang na mga alagad. Sabihin mo, Albularyo, pinagbabalakan mo ba siyang patayin? Kung yan ang iyong pangarap, abay wag mo nang ituloy. Ituring mo itong awa buhat sa ating kasunduan. Nang marinig naman ni Maestro ang sinabi ng nilalang, nagpasalamat lang naman siya sa naging babala nito sa kanya. Maya-maya pa, paglahad naman ito ng mga bagay-bagay na kinakailangan nilang malaman, hindi na rin nagdalawang isip si Maestro na paslangin ito. Harap-harapan niyang sinunog ang kaluluwa ng mambabarang na yon upang maipakita sa aking ama na isa siya sa mga taong sumusulong ng hustisya. Wala rin siyang pakialam sa mga napag-usapan nila ng nilalang. Gawa ng unang-una, napadpad sila sa lugar na yon para tulungan ang aking kapatid. Matapos ko naman itong masilayan, bakas sa aking mukha ang tuwa. Tipong kahit hindi kami magkalapit ng kuya kong yon, natutuwa pa rin ako para sa kanya. Kahit bali-balik na rin man kasi ang mundo, hindi magbabagong kadugo ko ito. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, ang maestro ko na mismo ang nagdeklara na malayo na yon sa tiyak na panganib. Upang maging madali ang paggaling nito, pinakuha ako nito sa dalakong bayong ng dalawang magkaibang lunas. Pag-abot niya nito sa aking ama,
Nakangiti naman yung nagwika doon ng, Ipainom niyo ito sa kanya 1 beses sa isang araw. 2 linggo niyang walang patid na iinumin yon at gagaling na yan. Huwag lang kayong mag-alala kung magsuka siya dahil parte yan ng epekto ng gamot. O siya, sige, hindi na kami magtatagal dahil marami pa kaming gagawin. At kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang pumunta sa bahay namin. Nang marinig ko ang sinabi nito, hindi na rin ako nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Mabigat sa loob kong makita ang nanay kong umiiyak habang tumatalikod ako, pero wala na akong magagawa. Yun na ang tinahak kong tadhana, kaya handa na akong pangatawanan nito. Bago kami makaalis sa baryong yon, hinarang kami ng iilang miyembro ng kamag-anak ng mga kaibigan kong namatay. Pilit akong kinukumpronta ng mga ito pero pag-usal ni Maestro Merting, para itong mga langgam na tumabi dahil sa pagdaan ng kanilang reyna. Matapos nun, tahimik na kaming nakaalis ng baryo hanggang sa hindi naglaon, nakauwi na rin kami. Dumaan pa ang mga araw, itinuon ko ang aking wisyo sa pagsasanay. Si Maestro naman, araw at gabing nagpapalipad ng kanyang mga tagapagmasid upang matunto ng kinaroroonan ng mambabarang na nagtatanga ng sinulid ng buhay. Halos hindi na rin kasi ito mapakali, gawa ng yung mga detalyeng napag-alaman namin, pawang higit pa sa aming inaasahan. Hindi ko sukat akalain noon na isang manlalakbay ng panahon ang nakakuha ng sinulid. Wala rin kaming kaide-ideya sa kung ano ang nakaraan at pinagmulan nito, maliban sa pangalang inilahad ng mambabarang. Dahil sa mga ganoong detalye, naalarma talaga ng husto itong si Maestro Merting. Ang ganun niyang pag-uugali, unang beses kong nasilayan, kaya aminado kong hindi basta-basta ang aming kalaban. Para naman hindi maging pabigat sa kanya, patago naman akong nagsasanay gamit ang mga buwal na punong kahoy na nasa tabi ng lupa. Upang mahasa ang aking kaalaman, yon ang ginagamit kong daan para maibuhos ang lahat ng aking kakayahan. Siyempre, hindi lang tigalpo o mga simpleng usal ang ginagamit sa mga tipak ng kahoy. Bagkus purong mga espiritual na sandata na tanging ang mga lehitimong antingero lamang ang may kakayahang gumawa. Taliwas sa mga ordinaryong usal, ang mga engkantasyong ginagamit namin dito ay nagkakaroon ng abilidad upang magpalitwangis sa sandatang iniisip ng aming mga puso. Kadalasan, ibinabato lang ang mga sandatang yon, pero sa parte ko, ginagamit ko ito bilang isang sandatang pangmalapitan. Mas epektibo kasi yon para sa akin, lalo pat sanay akong gumamit ng tabak. Oh, baka may magtanong na naman kung hanggang ngayon nagagamit ko ang mga kargang yan. Siyempre, oo naman. Yun nga lang, hindi na yun kasing lakas kung ikukumpara nung kabataan ko. Basta malalaman nyo rin ang rason yan sa pagpapatuloy ng kwento. Dumaan pa ang linggo, nanatili pa rin kaming naghahanap sa mambabarang. Ilang beses na rin naming binalikan ang lugar kung saan una ko itong nakita, pero sa kasamaang palad, wala nang namumugaran sa lugar na yon. Animoy ang pagpapakita sa akin nito noong mga panahong yon, pawang nagkataon lang. Makalipas pa ang ilang buwan, sumapit ang pista sa baryong ilang milya ang layo mula sa lugar kung saan kami naninirahan. Kagaya ng inaasahan, lumipat din sa lugar na yon ang perya na pinamumunuan ng mga aswang. Nang malaman ko ang tungkol dito, hindi na ako nagdalawang isip pa na magbigay ng abiso sa aking maestro. Ang sabi ko, pupunta lang ako sa lugar na yon para magmasid.
Di naman ako magpapadalos-dalos, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Pagtatapat ko pa na, nauunawaan ko ang sitwasyon namin noon, kaya mas pipiliin kong sundin ang mga tagubili nito sa akin. Matapos ko namang makapagsalita, mahinahon lang naman itong lumapit sa akin habang pabulong na nagwiwika ng, Papunta ka palang Iroy, pauwi na ako. Hindi ka magkaka-interes na dumayo roon kung wala kang nararamdamang sama ng loob sa mga ito. Huwag ka na munang pumunta. Hintayin mo ang senyales ko. Pangako, makikita mo sila bago nila lisanin ang baryo. Sa ngayon, ang kinakailangan mong tutukan ay yung mga gawain natin dito. O siya, sige na. Magtrabaho ka na. Dahil sa sinabi nito, hindi na ako nagpumilit pa. Malayo na rin kasi ang naabot ng aming ginagawa noon at sa loob ng 1 buwan, nagkaroon kami ng mga lugar na pinaghihinalaang tirahan nung mambabarang na naglalakbay ng panahon. Bagaman wala kaming ideya kung naroon nga ba talaga siya sa lugar na yon, pero minarapat naming panghawakan ito. Wala namang mawawala kung maniniwala kami sa mga ganoong bagay. Alang-alang sa aming ikakapanatag, lahat ng mga lugar na binabanggit ng mga tagapagmasid ni Maestro Merting, pinag-isipan talaga namin ang plano. Ang misyon namin noon, dakpi ng mambabarang na manlalakbay ng panahon, nakilala sa pangalan na Ano Nang. Marami kasi doong itatanong si Maestro ukol sa mga mutyang tinatangan nito. Nais din niyang wasakin ang sinulid ng buhay nang sa gayoy hindi na yon makuha pa ng iba. Purong masasamang nilalang kasi ang nahihikayat nito, kaya lubos siyang mapanganib para sa mga katulad nila. Isa rin sa aming pinagtuunan ng pansin noon ay ang maaaring pagsakop nito sa mga bruhang naninirahan 2 baryo mula sa lugar naming pinagtitirahan. Kahit alam kong kokonting bilang lang ang meron sa mga nilalang na yon, lubos pa rin ako nababahala dahil sa mga abilidad nitong kayang ipamalas. Isipin niyo na lang ang mangyayari kung umanib ang mga ito sa mga totoong gabunan. Sa pagpapatuloy ng aming pag-iisip, hindi na namin napansin na sumapit na pala ang pista sa baryong yon. Dahil dito, pansamantala namang ibinaling na Maestro Merting ang aming atensyon sa perya. Hangad niya kasing mangyari noon, makausap ng personal ang nagmamay-ari nito ukol sa matandang si Ano Nang. Kahit hindi kami sigurado kung meron ba itong alam, pinili naming magbakasakali. Isang araw bago sumapit ang bisperas, bumaba kami ng bundok para dumalaw sa kapistahan. Malaki ang baryong yon, kaya marami ring taong pumunta. Bawat malalapit na barangay, nakikiisa sa pista, kaya na may napakasaya talaga noon. Sa tanang buhay ko rin pinuno, doon ako nakasilay ng baryo na sobrang liwanag. May malaking makina kasi noon ng kapitan, kaya ito na mismo ang nag-alok ng serbisyong maibibigay nito sa mga taong kanyang nasasakupan. Sa aming paglalakad, may mangilan-ngilang kaming nakasabayan patungong perya. Grupo yon ng mga kabataan, kaya habang pinagmamasdan ko ito, sumariwa na naman sa aking alaala yung kabataan ko. Ang ikinakatakot ko lang sa mga batang yon ay baka kagaya ko, maranasan din nilang pahirapan at paslangin ng mga trabahante sa perya. Sa puntong yon, agad ko namang kinalabit ang aking maestro habang pabulong na nagwiwika doon ng, "Maestro, pwede ba nating bantayan ng mga kabataang yan? May nararamdaman kasi akong masama para sa kanila eh."
Huwag mo silang alalahanin, Iroy. Ipinapangako ko sa iyo, hindi nila dadanasin ang mga pinagdaanan mo. Ang gabing ito, ang paghihiganting matagal mo nang hinihintay. Tayo na, at marami pa tayong gagawin. Sagot naman ni Maestro. Dahil sa sinabi nito, hindi na ako sumagot pa. Alam ko na sa pagkakataong yon, kami naman ang magpapahirap sa mga nilalang na muntik nang pumaslang sa aking buhay. Ilang oras pa ang lumipas, napakalalim na nga ng gabi. At ang mga tao sa perya, unti-unti na ring umuuwi, pero kami nanatili sa isang tagong sulok, naghihintay ng pagkakataon ng pagsasara nito. Akala ko noon, Pinuno, madali kaming makakalagpas sa mga bantay ng hindi natutunugan. Pero bago pa man magsarado ang perya, narinig ko ang boses ng isang malaking tao na sumisigaw sa amin ng, "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Umalis na kayo rito. Tapos na ang kasiyahan. Alis!" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkuha nito ng isang malaking tipak ng kahoy. Hindi naglaon nang magkaharap kaming dalawa. Bigla naman ako nitong inambahan na hahatawin, pero hindi ako nagpatinag. Seryoso lang akong nakatitig sa lalaking yon, habang pilit na sinasariwa yung mga ginagawa nito sa akin noong ako'y isang mangmang pa lamang sa lihim na karunungan. Sa aming pagtitigan, napansin naman ito ang matinding takot na namumutawi sa mga mata ko. Dahil dito, ngumisi lang naman ang lalaking yon habang nagwiwika sa akin ng, Tipo ko ang mga ganyang uri ng mata. Sa estado ng pagtitig mo sa akin, parang nagkaroon na tayo ng dating alitan. Matapos naman itong makapagsalita, doon na nagdesisyon si Maestro Merting na alisin ang kanyang pagbabalat kayo. Pagsilay naman dito ng lalaking yon, bigla naman yung napaatras habang pilit kaming pinagmamasdan pareho. Ilang beses niya din akong itinuro hanggang sa magwika na ang aking maestro ng, Tama ka. Yan yung batang muntik mo nang patayin. Malaki na siya ngayon at nandito kami para maghigante. Yung pinuno ninyo, nandito ba? Pakisabi may pakay ako sa kanya. Bilisan mo. Huwag ka na ring magtangkapang tumakas dito kung ayaw mong mapadali ang pagkamatay mo. Kilala niyo ako at alam niyo ang kaya kong gawin. Nang mailahad na ito ni Maestro sa harapan ng malaking tao, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo. Segundo lang ang naging pagitan nang pumasok yon sa isang kubo na nasa gitna ng perya. Paglabas naman ito, tumambad sa amin yung matandang lalaki na kasalukuyan doong namumuno. Tahimik at mabilis ang paglalakad nito hanggang sa kalaunay nagkaharap na kami. Habang pinagmamasdan ko ang nilalang ngayon, hindi ko maipagkakaila ang matinding galit na nangingibabaw sa aking katawan. Tipong ang kaharap ko noon, ang isa sa pumatay sa dati kong pagkatao. Inisip ko kung anong pinakamagandang gawin para dito, pero walang katumbas na sakit ang pagdurusa at paghihirap na naranasan ko noong mga panahong yon. Sa aking pagmamasid, nanatili akong tahimik. Umaapoy man sa galit ang aking damdamin, pinili kong ibigay ang lahat ng aking tiwala sa aking maestro. Ano man ang magiging pasya nito, tatanggapin ko yon ng buong puso at walang pag-aalangan.
Pagkaraan pa ng ilang minutong pakikipag-argumento, matapang na inilahad ni Maestro Merting ang tungkol sa nais nitong mangyari. Ayon dito, kaya sila doon pumunta ay para ibigay ang paghihiganting hinahanap ng disipulo niya. Mariin din itong inilahad na nakahanda sila sa anumang sitwasyon kung sakali mang magmatigas ang mismong panig nito. Dagdag pa ng aking maestro na kahit hindi niya yun gusto, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Nangangailangan ng katahimikan ng puso ng disipulo niya, kaya hangad niya itong ibigay anuman ang mangyari. Nang marinig naman ng namamahala sa perya ang sinabi ni Maestro, bigla naman yung umangil habang matapang yung sumasagot doon ng, Kayong bahala. Sabihin niyo ang gusto niyong sabihin pero huwag niyo rin sanang kakalimutan na nasa loob kayo ng aming teritoryo. Kontrolado namin ito at kami may lamang kung susubukan niyo kaming pagbayarin. Kasalanan ng disipulo mo kung bakit nangyari ang mga bagay na yon. Wala siyang ibang masisisi kundi ang kanyang sarili. Ngayon, kung ipagpipilitan niyo ang inyong gusto, hinding-hindi tayo magkakasundo. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan itong pagpalit anyo. Sa harapan ko mismo nakita ko ang paglagas ng mga balat nito hanggang sa hindi naglaon tumambad sa akin ang napakapangit na itsura ng nilalang na yon. Sa abot ng aking pagkakatanda, para itong huklubang kuba na nag-aagaw buhay na. Yung amoy nito parang sa lupa, tapos yung estado ng anyo nito parang isang sigbin na pinaghalong wangis ng tao. Panaka-naka rin ang pag-aangil ng nilalang na yon habang nakatayo ito sa aming harapan. Nang masipat naman yon ng iba pang tauhan ng perya, agad din naman itong nagpalit anyo. Matapos naman itong masaksihan ni Maestro, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ito ng, Ginusto niyo yan. Huwag niyo kaming sisihin. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paghugot ng kanyang punyal. Mula sa puntong yon, Pinuno, pinagmasdan ko talaga ito ng maigi, gawa ng may nararamdaman akong kakaiba sa punyal nitong minsan ko nang tinangan. Maya-maya pa, pag-usli ng talim nito, nakita ko ang nagliliwanag na simbolo ng dalawang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Basta yung mga wangis nito, parang mga diwata. Yun nga lang, mula ulo hanggang paa, nakasuot yon ng baluti. Kumikinang na rin at parang binabalot ng kulay ng ginto ang hawakan nito na siya namang nagbigay sa akin ng hindi masukat na hiwaga. Matapos ko itong masaksihan, agad din namang binalot ng kalasag ang katawan ni Maestro Merting. Pagsilay naman doon ng mga nilalang, buong puwersa naman nila yung sinugod habang walang habas itong pinagtutulungan. Ako naman noon nakipaglaban na rin, gamit ang aking tabak na binalot ko ng espiritual na sandata. Inilagay ko na rin sa aking bibig ang mutya ng reyna ng itim na langgam nang sa gayoy gumana na ang bisa nito. Dahil sa aking ginawa, gumaan ng husto ang aking katawan na halos para na akong lumulutang sa lupa. Pagsilay ko naman sa dalawang aswang na papasugod, agad ko naman yung tinapyasa ng ulo sabay tungo sa kinaroroonan ng malaking taong ilang araw nang nagpapahirap sa akin. Hindi ko mawari noong mga panahong yon pero matindi talaga ang pagmamalabis noon ng aking damdamin na makita yung nag-aagaw buhay. Pagsilay naman ito sa akin, agad naman ako nitong sinalubong. Bitbit ang malaking tipak ng kahoy, sinubukan niya ako nitong hatawin para mabilis akong mahilo pero nagawa ko itong masalag gamit ang aking mga braso.
Bagaman hindi ko sigurado kung ano ang magiging epekto nito, ipinakita ko sa nilalang na yon na hindi ako natatakot sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto naming pagbubuno, nagtamo na ito ng maraming galos sa katawan. May mga malalalim na rin yung hiwa pero hindi ito sapat para panghinaan ito. Maya-maya pa, pag-atras naman ito ng bahagya sa akin, doon ko nakita ang pag-agos ng dugo nito sa lupa. May tinamo pala itong isang malaking saksak sa kanyang tiyan na siya namang ininda nito ng husto. Habang nakatitig din yon sa kinaroroonan ko, unti-unti na yung napapaluhod dahil sa kawalan ng dugo sa katawan. Matapos ko namang masilayan ang mga bagay na yon, hindi na rin ako nag-atubili pa na sumugod sa nilalang. Pagsilay naman ito sa aking pag-atake, wala na yung ibang ginawa kundi ang sumalag. Alam kong hindi na rin yon magtatagal, kaya sa abot ng buong lakas ko, inatake ko ito ng inatake hanggang sa masipat ko ng kumalas ang kaliwang braso nito. Dahil dito, nagkaroon din ako ng pagkakataon na mataga ko ang binti ng nilalang na siyang naging sanhi upang bumagsak na yon sa lupa. Nang may sakatuparan ko na ang bagay na yon, nasipat kong wala na itong kakayahang lumaban. Nataon ding walang kahit isang kasama nito ang nakikigulo sa amin, kaya malaya ko itong nalapitan. Sa pagharap naman naming dalawa, ngumiti lang naman ako sa nilalang na yan habang dahan-dahang hinuhugot yung maliit kong patalim na nakasuksok sa gilid ng aking bewang. Paghugot ko naman dito, agad ko namang inundayan ng saksak ang gitnang bahagi ng panga nito, dahilan para yon ay mabutas. Matapos nun, kumuha ako ng tali sa gilid ng perya na siya namang ipinasok ko sa panga nito. Ginapos ko ng maigi ang panga nito na parabang kalabaw na nilagyan ng tali sa pagitan ng ilong. Upang hindi ito maikalas ng nilalang, pinutol ko na rin ang isa niya pang braso. Matapos nun, dali-dali ko siyang kinaladkad papatabi upang pagmasdan ng pakikipaglaban ng aking maestro. Okay, grabe, punong-puno ng bakbakan to, no? Tapos sobrang interesado ako dun sa binanggit nilang pinuno. Yun nga yung nagmamay-ari nung para mga sinulid ba yun ng itim na kaluluwa. Medyo kinakabahan ako sa tagpong yun, ha, pero di natin masasabi. Sobrang lakas ni Maestro Merting. Isipin ninyo, ha, itong episode na to, walang binanggit na mga gabay niya, pero nakikipagsabayan sila. Diba? Bangis nito. Kaya yung sunod na 2 episodes na natitira natin, sunod kagad natin yon para hindi na kayo mabitin. Yun lang. Pahintay na lang ako. Salamat.